dyan sa Batangas. Yun o. Papunta kang Batangas boss eh. Okay. Sakay dyan. So kung sa lahat ng taga Batangas. Sa Mindanao. Yun o. Along Jose P. Laurel. Lipa Batangas ito, no? Spot kong Jose P. Laurel, Makunat. Yun, no? Pulilio Island. YouTube at saka tawag dito. Iano ka sa grupo namin. Kami na. Salamat, sir. Okay, salamat sa inyo. So today is Saturday. Saturday pa tayo ngayon is Sunday na. Kasi yung pupuntahan natin is Batangas. It's around approximately 140 kilometers from my place. One way pa lang yun. Bisitahin natin si Sir Benny na isang content creator. Kanyang channel sa YouTube. Yan sa TV. Okay, so plano tayo Sir Benny. Then ipapasyon niya ako sa Batangas. I-stay ako ng mga one night. Dahil nga malayo, pinalikan mo siya that's almost 300 kilometers. Gagawin tayo sa Pasada guys. Better be safe than sorry. Bukas tayo ng maaga. Okay. Pero ipapasyon muna tayo ni Sir Benny. So right down ako around 4:15 AM. Usually na ako alis. Sa plano ko talagang maaga-maaga. Hindi kayo nakatulog ng maayos. Laki na lang tuwing may apat siya. Weird guys. Anyways, tutukin natin is Checkpoint Mall, Kalamba, Laguna. Okay. Then pagdating natin yung Checkpoint Mall, approximately 65 kilometers away pa tayo from Sir Benny's home. So from there, sinay ko sa map, tatahakin natin ang siyudad si Calambalo. And then follow lang natin. But as of now, checkpoint mo na tayo. So always before, during, and after yung kanyang salsal sa Lord. So yan po ako. Nagbayad po na wala pong nagbayad po ako Lord. Ito po na wala pong nangyari sa akin. Sa lahat ng tao.
Dahil gusto na marami tayong sabay na sakay sa kalsada. Tapos pagdating natin ng Manila South Road, palaban tayo sa mga jeep guys. Okay guys, time check. It's around 4:59 in the morning. So travel distance natin is 10.8 kilometers. So malayo pa tayo guys, and we are still at EDSA along corner Boni Serrano Avenue. I'll see you guys later. Have a safe cycling. God bless. Okay guys, so Chino Roces na tayo. From EDSA, hindi tayo nag-flyover sa Magallanes kasi hindi tayo pwede. So nag-left tayo sa Chino Roces, and then mag-right tayo sa Lawton Avenue guys, and then mag-left tayo papunta sa Service Road, and then Service Road dire-diretso na hanggang Manila South Road, Muntinlupa. So ayan na guys yung Lawton, mag-right tayo sa kanan. Time check, it's around 6:13 in the morning. So we are now entering Muntinlupa, Manila South Road. Travel distance natin is around 35 kilometers na. So still have a long way to go. Destination natin, first destination natin is Checkpoint Mall. Okay guys, time check, 6:15 in the morning. Travel distance 36 kilometers. Halfway na tayo papunta ng Checkpoint Mall. We are traveling Manila South Road, Muntinlupa guys. So ito na yung pakikipaglaban sa mga jeep. SM City, Muntinlupa guys. 6:25 in the morning. Mamaya ulit guys. So sa right side natin guys, Robinson's Galleria South at Pedro Laguna to, I think 6:34 in the morning. Okay guys, Robinson's Santa Rosa, 6:47 in the morning. Travel distance is 48.7 kilometers. Mamaya ulit guys. Okay guys, right side natin, SM City Santa Rosa, 6:49 in the morning, 49.4 kilometers travel distance. Mamaya ulit guys. So guys, buyaw na tayo guys. 7:06 in the morning, 55.5 kilometers travel distance. Mamaya ulit. Okay guys, Checkpoint Mall na tayo. Distance travel is 61.4 kilometers, 7:20 in the morning. So almost halfway na tayo sa destination natin. Again, it's 7:20 in the morning. Nag-ride out tayo ng around 4:15 in the morning. So nakuha natin ng 3 hours yung 61.4, thank God, at hindi masyadong traffic. So dito na rin tayo mag first break, kakanan tayo dyan. I think it's Pasiano Rizal. Then may 7-Eleven or Jollibee, hindi ko alam kung saan ako mag first break. Basta definitely mag first break na ako. So I'll see you guys later. Have a safe cycling. God bless. Okay guys, na-meet ko si Sir sa 7-Eleven. Pasiano Rizal to, no? Checkpoint. Okay. Checkpoint mall sa kabila. So dito tayo mag first break. Ano pangalan, Sir? Ray. Si Ray, si Kuya Ray, na-meet ko rito, nakashare ako ng table. So nagpa-mountain bike din siya. So gusto bang batiin yung mahal mo sa buhay, asawa mo, anak mo? Mga kababayan ko dyan sa Batangas. Yun, no? Papunta kang Batangas po, Sir. Okay.
kayo dyan. So, kung sa lahat ng Ingat taga kayo Batangas. sa Mindanao. Yun, no? Di ka Mindanao pala siya. Okay guys, so I'll see you later. Have a safe cycling. God bless. Okay guys, nakatapos lang natin mag first break. It's around 7:57 in the morning. So we are 60 plus kilometers away from our destination. Busog. So ang breakfast natin is so bago ko umalis ng bahay, 1.5 scoop ako ng Usana Nutrimil. And then of course nag-essentials tayo. And then after 65 kilometers first break natin, nag-isang sneakers tayo, yung maliit lang guys, yung maliit pili lang. Tapos another 1.5 scoop of Usana Nutrimil, and then water. So tignan natin kung sapat na yun hanggang sa destination natin. Ito yung dadaanan natin mamaya. Ang first time akong dadaan mamaya dun sa papuntang Batangas na alternate route. Parang bibihira yung tindahan ko. Hindi natin alam kung meron o wala. Hopefully masurvive ng mga baon natin yung kalsada na yan. So tingnan natin kung ilang kilometers. I'll see you guys later. Have a safe cycling. Okay guys, Patino Road na tayo. Patino. So last Sunday lang galing tayo rito kasi nag-schedule tayo guys. Ngayon naman ay 5 times Sir Benny sa Batangas sa kanyang bahay. Patitigilin niya raw tayo ng famous Lomi doon. Tapos hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Tingnan natin, bubutulin niya ata tayo ni Sir Benny. Okay guys, susubukan natin mag-drive sa McDo kasi hindi ko kabisado yung kalsada. Bibili tayo ng a la carte na cheeseburger, babaon tayo. Hello? Hello po, good morning. Take a order nila. Anong available na burger, ma'am? Bali, yung breakfast meal, sir, and then yung burger McDo and chicken sandwich. Okay. Available bang cheeseburger? Hindi pa po, sir. Sige. Ano na lang, ano ba to? Yung sausage McMuffin with egg. A la carte lang, ma'am. Ano pong order nila? Yung burger na sausage McMuffin ba yun with egg? Sausage with egg? Sausage with egg po. Yung rice bowl, sir, or yung sandwich po? Sandwich. Okay. A la carte siya, sandwich lang. Okay po. Wait lang, sir. Check it lang po. Bali, sir, ang order po nila isang sausage egg McMuffin po. Solo order. Yes. One order lang. A la carte. Burger lang yan. Apo. Check the screen. 91 pesos po payment window. Thank you. Okay. Go po. Pasok pa ako sa loob. Dali lang ha. Okay lang po. 91 pesos. Apo. Keep the change.
Hindi, ayaw ng barya. 9 pesos lang naman, di ba? Bigyan kita ng ano? Sticker. Sticker! Ako, nagbablog ako. Sige po, magsusulat na lang. Oo. Ito. Sige, sa'yo na rin yung resibo. Ay, kukunin. Kailangan ko pala yung resibo, no? Opo. I-present sa next window. Opo. Thank you, sir. Picture tayo, ha? Kailangan may remembrance ako sa'yo. Sige po. You know. Yan. Thank you, sir. Lalabas yung picture natin sa page ko. Opo. Ilang. Hirap na Ano bisikleta. po ba? Ito po yung Yan, pangalan. Malayang Estilo. Okay po. Galing pa akong Quezon City eh. Ang layo naman, sir. Oo, pupunta akong Batangas na imbitahan ako. Tapos dumaan lang po kayo dito. Oo, idadaan kasi ako dyan sa Ciudad de Calamba. Hindi ko alam kung may kakainan ako dyan eh. Dire-diretso hanggang Batangas, so nag-take out akong burger. Ang layo naman, sir. Oo, naimbitahan ako. Hiling ko na to. Galing ako rito nung isang linggo. Dyan Dito sa... natin po. Oo, pumunta ako ng Snake Road. Sige. Okay, welcome. Yan o. Ay ma'am. Oo. Ay okay to. Bigyan kita ng ano ma'am. Sayang. Sandali lang. Wala pa naman pila. Sticker. Nagbablog ako. Yun o. Picture tayo ma'am para may remembrance ako. Ayan, dalawa na. Sige, bigyan mo kasama. Yun. Yun. Thank you. Okay, salamat. Thank you. Okay guys, try mag-drive dito, tatago ng aking burger. Okay guys, Ciudad de Calamba Road na tayo. Approximately 60 plus kilometers away from our destination. Grabe, busog, hingal. So it's around 8:15 in the morning. Mainit tong padyak na to. Sana yung dadaanan natin mainit pero mahangin na malamig. Sa part na to, ano pa, bagay 8:15 pa lang, malamig yung hangin guys. Okay, see you later, have a safe cycling guys. Okay guys, nasa marko na tayo ng Ciudad de Calamba. Picture lang tayo sandali guys. So guys, magle-left na tayo rito. Dito rin tayo nag-left noon nung ano, nung nag-snake road tayo or barangay Mabato. So ito rin yung maliwa tayo. Dito rin yung daan na yun. But then sa dulo merong dead end. Ang daan is left and right lang. Tingnan natin kung mag-right tayo o mag-left. So right now, ang sinusunod natin is si Google Map. Google Map, bahala ka na sa akin. Sana idaan mo ako sa puro sementong kalsada at patag lang. Natin mamaya guys. Turn left onto K, Analog Road. Guys, pag nag-drive ka, yan, barangay Mabato, Snake Road. So left tayo according to Google Map. Analog Road for 2 kilometers. So medyo bakalawak to guys. Road bike nito, siguro sa umpisa lang to.
Yun lang, maraming truck dito guys tapos masikip yung kalsada. So hopefully wala tayong makasabay na truck sa likod. Harap okay lang. Tama ako ng pagpabasa guys. Nandito tayo ngayon sa K. Anyog Road. Mamaya ulit guys. Okay, God bless. Barangay Kay Anlog, Calamba City. Kay Anlog pala yun. Kay Anlog Road to. You know, kinis na ng kalsada guys. Ang ngarang truck sa likod. Gilid tayo, gilid lang. Sana ganito lang kakinis lahat na kalsadang dadaanan natin guys. At walang tahon. Layo-layo pa tayo. Ulit guys. So guys, may mga dinadaan-daanan tayong ginagawang kalsada, tapos one way lang. Ito tayo, sakit sa likod. Iyon. In 200 meters, turn right. Ulit guys. Grabe to, nabudol tayo ni Google Map. Grabe. Nakita tayong tulay. Kalsada naman na. Tingnan natin. Ayun o. Guys, ay, salamat kalsada na. Try ka, survive ka. Wag ko masisira. Oh God. Nakatikim din ng semento. Oh God. Tayo. Grabe to. Salamat sa Lord. Tanawan, alternate route na tayo.
bridge. 200 meters, turn left onto Tanawan Alternate Road. Okay. Yun guys, time check 8:50 in the morning. Natik-atik atong lugar to. Ate, anong lugar na po to? Laurel. Laurel po. Sige, salamat po. Okay. Sa Laurel. For 6 kilometers. Sa Laurel pala tayo guys. Okay guys, so ito sementado naman, manageable to. Hopefully kasi ano pa 5.4 kilometers pa bago tayo makarating sa ito Tanawan alternate route din to General Luna. Okay, so 5 kilometers pa General Luna na tayo. Mamaya ulit guys, see you later, have a safe cycling, God bless. Okay guys, paglabas mo ng Laurel may konting ahon. Asan na ako? Asan na ako? Yun, sa ganito okay yung kalsada, okay ako. Mamaya ulit guys. Bundok, ano nyo ba? Yun o, ganda. Ganda ng bundok o. Ayan o, digital. Picture. Yun o. Okay guys, sa gilid natin yan ang expressway o. Kita nyo ba? Ayan o, sa gilid tayo. Totoo lang, di ko na alam kung saan to basta ang sabi 330 meters kakaliwa tayo sa General Luna. Okay, yun o, General Luna na guys. Balik na tayo sa highway pagkatapos ng malano return na kalsada kanina dinaanan natin. Makaba ng medyo rough road na yun. Yun, General Luna na guys. Yan o, makaliwa na tayo. Okay guys, time check 9:13 in the morning. Barangay Pagaspas tayo guys. Ang ano na to Batangas NER. Ano ko layo pa tayo? 50 kilometers away from our destination. So dahil talaga maaga ko umalis guys, para kahit di mo alam yung pupuntahan mo, di ba, malamig pa rin yung hindi inaabot masyado ng araw. Pero hindi mo maaraw dito sa parte na to, malamig pa rin hangin.
mamaya update ko kayo. Okay, so see you later. Have a safe bye. God bless. Okay guys, nagmerienda tayo. Nakakita tayo ng banana cue. Sarap, nakadalawa ako. Tapos uminom na rin tayo ng tubig. Okay, time check, 9:32 in the morning. Distance travel natin is 80.5 kilometers. So we are still approximately 50 kilometers away from our destination. So hopefully puro magandang kalsada yung dadaanan natin para hindi tayo madelay. Maaraw dito guys, pero yung hangin malamig pa. Hindi natin alam mamaya kung same pa rin after ng 10 in the morning. So itong lugar na to may mga bus na dumadaan guys. Hindi ko lang alam saan biyahin yan eh. Kaya makakasalubong natin. Okay, so saan ba tayo? Barangay Pagaspas, Tanawan City, Batangas. So again, Barangay Pagaspas, Tanawan City, Batangas. Whew. Mamaya ulit guys. See you later. Have a safe cycling. God bless. Okay guys, woo! Back to highway. President Jose Laurel na tayo guys. Okay, so yun o. Nakakatuwa rin kaya lang yung mga right turn dito. Talagang right turn eh, hindi ka pagbibigyan. Yun o. Madali. Kapag nandito ka na sa main road, parang ano eh, saya eh. Yun nga lang, maraming ka nakasabay na sakyan, mga public utility vehicle, mga makukulit na. Anyways, ang ganda naman ito is alam mo, nasa tamang dati. Marami yung pagtatanungan kung alanganin. So mamaya ulit guys, I'll see you later. Have a safe cycling. God bless. Okay guys, itong part na to ng Jose P. Laurel Highway, kanina ko pa napapansin, medyo ahon ang kunat guys. Ang haba niya, hindi siya ganun katarik, pero mahaba na naka-incline ng konti, hindi halata. Tapos makunat. Bye. Dito guys, sa part na to ng Batangas, medyo mainit na. So it's almost 10 in the morning guys. Okay, and distance travel natin is 88.3. We are approximately 42 kilometers away from our destination. Kaya lang, tinatahak natin itong makunat na pagsada na ito. Grabe, pura to. Kung nakikita ninyo yan, medyo incline yung pagsada. Hindi ko alam kung isa matatapos. See you guys later. Have a safe cycling guys. Okay guys, pahinga muna tayo rito sa Caltex. So may Jose P. Laurel Highway, tapat ng Wilcon. Simula nung pumasok ako ng Jose P. Laurel, siguro may mga inaahon na akong ano. Grabe eh,
10 kilometers na na-incline na kalsada. Hindi siya matarik pero ahon ng konti, dahan-dahan, makunat siya, mahaba guys. Nalaspag na ako, so nakakailang kilometers na ba tayo? 92.9 kilometers, tapos 10:17 in the morning. Not bad. Okay, so lapit-lapit na tayo guys eh. 30 plus kilometers na lang, ando na tayo sa destination natin, sa Betsaida Village, kung saan nakatira si Sir Benny. Sir Benny, pinirapan mo ako, Sir Benny. Biglaan lang itong pagkikita namin na to, nagkayaan lang sa messenger, chat lang. Sabi ko, total wala akong gagawin sa Saturday and Sunday. Sabi ko, bisitahin kita, tapos pasyal mo. Sabi niya, papasyal niya ako dun sa kanila. So, I'll see you later, Sir Benny. Okay? At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, maraming salamat sa lahat ng subscriber ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka naman dyan. Sige na. Yan, nagdideliryo na naman ako kung ano-ano na sinasabi ko sa inyo. So mamaya ulit guys, I'll see you later. Have a safe cycling. God bless. Ano pangalan nyo? Si Sir, Lynette po. Okay, na-meet ko si Sir Lynette dito sa Caltex along Jose P. Laurel. Lipa, Batangas ito, no? Yes po, sir. Grabe. Ayan, nakakwentuhan ko sila. Papahinga po, sir. Pahinga ako kasi nakakalaspag tong Jose P. Laurel, makunat. Si George po. Sir George, may gusto kayong batiin, mga mahal niyo sa buhay? Ay, binabati ko pala sa Drivers Group. Yun, no? Ikaw, ma'am. Mother mo, father mo, brother mo, boyfriend mo. Binabati ko lahat po ng mga taga Polillo Island. Yun, no? Polillo Island. Yes. Grabe, ang ganda ron. May didikit ako sir sa motor ko ulit. Yun. Laspag ako, guys, nalaspag. Page to sir, ang pahingin page din nyo sir. Oh, sige. Ha? Itong page nyo. Oh, YouTube at saka tawag dito. Iano ko sa grupo namin to. Kami mag YouTube tsaka Facebook. subscribe ako, sir. Yun, salamat. Salamat sir. Okay, salamat sa inyo guys. Okay, God bless. Ingat po. Okay. Okay guys, time check 10:46 in the morning. Distance travel is 93.4 kilometers. So, tagal ko rin tayo na sa may Caltex. Nakakalaspag tong Jose P. Laurel na to. Paglabas mo ng Caltex, ahon pa rin. Hindi naman siya ganun katarik. Mahaba lang na makunat. Siguro dahil pagod na rin ako, kaya makunat na yung pakiramdam ko. Pero makunat talaga eh. Kakapahinga ko lang eh. Dagdag factor din siguro yung init. Okay, mamaya ulit tuloy na rin yung pag see you later. Have a safe time. God bless. Okay guys, time check 11:23 in the morning. Distance travel is 106 kilometers and we are 24 kilometers away from our destination. Mahabang lusong to. Kung dito ako dadaan pa ulit, ahunin ko itong mahabang lusong na to guys. Sarap, pero sarap ng kalsada, ang kinis. Yan o, sulit. Ay, salamat sa Lord, meron lusong. Yun lang, pauwi. Okay guys, time check 11:43 in the morning. Distance travel is 114.6 kilometers and
nakakatakot itong Jose P. Laurel. Ang haba ng Luzon. So kung uuwi ako, dito ako dadaan bukas. Mating dito guys. Hindi biro, ang haba ng Luzon. Haba to guys. Sobrang haba as in. Pero makinis naman yung kalsada. Kanina pa ako lumulusong guys, and we are only 15 kilometers away from our destination, Betsaida Village. Nakita ako Sir Benny. Okay, kaya may ulit guys. Have a safe flight. God bless. So guys, ilog ang laki oh. So time check guys, 12:13 in the afternoon. We are approximately 4 kilometers away from our destination. Distance travel is 126 kilometers. Malapit na tayo guys. Hindi ko alam paano uuwi nito bukas. Ang daming lutong. Okay, mamaya ulit guys. See you later. Have a safe cycling. God bless. Okay guys, we are 1.7 kilometers away from our destination. Okay, dahil dito ako 128 kilometers na tayo. So lapit na guys, lapit na. Mamaya ulit. See you later. Have a safe cycling. God bless. Guys, sa wakas nandito na tayo sa Betsaida Village. Oh, grabe. Saan po kayo galing niyan? Quezon City. Ha? Oh. Andyan yung bibisitahin ko. Saida? Oo. Ba? Nakakating din. Ilang oras yung tinakba? Umalis ako ng 4:30 ng umaga. Ilang beses ka nagpahinga? Madami-dami din. Pahinga! Oo. Punta ko na, andito na. Salamat boss. Ay, Diyos ko. So Benny! Andito na ako sa Betsaida Village. Kanan, okay. Ito na ako. Eto na. Gladiola, Block 7. Kanan, okay. Okay, ito na ako. Nasa Gladiola na ako, Block 7. Dulo, kanan. Dulo, kanan. Ito na, dito na. Sa may tangke. Ayun o. Yun guys, nandito na tayo. After ng paghihirap. Yun o. Nandito na si Sir Benny. Ito na yung kanyang bahay. Dito na tayo guys. Successful yung ating biyahe kay Sir Benny. Kumusta na boss? Balita ko sa ano, binili mo ulit yung Honda mo. Ito. Oh, binalik mo. Ganda ng bike mo. Dito ko nalagay boss ha. Yeah. So guys, ito na kami. Sandali lang. Madali tayo. So guys, dito tayo dinala ni Sir Benny sa Balbon, Lomi and Goto House. Kain na.
biyahe natin. Pauwi na tayo. It's around 5:49 in the morning. Lamig dito guys. I'm cruising along Josepi Laurel Highway. So ang daan ko nito is puro main road na guys. Kasi hindi ako pwede mabudol with ni Google. So ang niload ko na map, talagang pinagpilitan kong dadaanan ko is puro main road. Kahapon kasi naalala nyo guys, nabudol ako, may pinaanan ako rough road. Hindi ko alam kung saan yun eh, na wrong turn ako. Ang maganda, main road ka lang. Maraming kasabay, maraming tao sa kalsada. Kasi yung kahapon yung dinaanan natin bago tayo lumabas ng Josepi Laurel Highway, medyo may dinaanan tayong liblib na lugar. Kaya ngayon mag-main highway. Lamig dito guys, ang sarap. Masaya yung experience ko. Very accommodating Sir Benny. So pagdating ko pa lang ron, winelcome niya ako. Rinit niya agad ako. Kumain kami dun sa Balbon Lomi House. Sarap.
guys, home sweet home na. Grabe. So before natin i-end tong video na to, bigyan natin ng konting review yung Sport Tourer na saddle na gamit ko ngayon, no? Ito yung bagong saddle na ginamit ko. So first time ko siyang gamitin, and I rode around 260 kilometers, 130 papunta, 130 pabalik. So ito siya guys. Yan. So anong masasabi ko? Okay. So nabasa ko sa ibang site, sa international site, ang review nila dito is 10 as the highest. Ang score nila is 8. Kasi ang pinaka downside lang talaga nito is mabigat siya. So kung biyahero ka, hindi ka naman nangangarera, siguro yung konting difference sa bigat magko-compensate naman sa comfort na ibibigay nito. So ang masasabi ko lang, satisfied ako. Okay, pagdating sa comfort compare ko sa previous na saddle ko, talagang ang comfort nito, kung 10 ang highest, I will give it 9. Okay, sa akin sa comfort. Siyempre yung isa mas magaan. Pagdating sa pagaanan naman, mas magaan yung dati kong saddle. But then mas gusto ko to kasi biyahero ko. Okay, so tumatakbo tayo ng 100 kilometers pataas pag mabiyahe, 200 kilometers. So yung factor ng pagiging yung factor na weight minus weight versus the comfort na ibibigay niya, mas pipiliin ko na to. Okay, so wala akong masabi guys. Good job sa Sport Tourer. Maganda tong saddle na to, tapos hindi siya ganun kamahal. So pwede nyo siyang i-avail sa JBL Bike Shop. Ilagay ko yung link sa baba guys. Okay, so sa JBL Bike Shop ko siya binili. Okay, so makaka-discount pa kayo ron. Pwede nyo silang tawagan, mag-inquire kayo. Bukod dito, marami pa silang saddle doon guys, at saka iba pang parts ng bicycle. Okay, so yun. Masaya ako sa padjak na to kasi itong padjak na to is visiting a friend edition. Pala, bagong lahat. Salamat Sir Benny sa t-shirt, you know. Supportahan natin Sir Benny. Nasa details din sa baba yung kanyang channel. So subscribe kayo sa kanya. Okay guys, balik tayo sa topic. Napakabait ni Sir Benny, no? Sir Benny, thank you very much. Although hindi tayo ganun lagi nagkikita or ganun ka-close, winelcome mo ko sa bago mong bahay. Parang ang dating parang best friend, parang tagal na natin magkakilala. Yung treatment mo sa akin, parang kala mo lagi tayo nagkikita pero ang katotohanan nun, second time pa lang natin nakita. So na-meet ko si Sir Benny sa Pasay nang tumitingin kami ng bisikleta. In short, yun lang yung talaga yung first interaction namin. Tapos second interaction namin sa YouTube at Facebook, tapos Messenger. So doon lang kami nagko-communicate hanggang sa sabi ko sa kanya last week, Sir, musta? Ganyan, nagpustahan kami, nag-comment siya dun sa video natin. Nagsuggest ako na, Sir, gusto mo puntahan kita. Sabi niya, sigurado ka? Sure. Sabi ko, sigurado ako. So hanggang yun na nga nangyari, na pinuntahan ko siya. So grabe, ang daming kwentuhan namin. At saka ang isang natutunan ko ngayong video na to is yung sa kwentuhan namin is enjoy life, guys. Okay, enjoy it mostly to those to the one that really loves you. Okay? Yung sa family mo, sa kaibigan mo na talagang malapit sa'yo. Kumbaga yung effort mo sa pag-i-enjoy ng buhay, i-share mo siya dun sa mga tao na karapat-dapat. Don't waste your time na i-please yung ibang tao na gusto makasama mo, na kahit anong effort mo hindi naman ganun yung effort nila para pakisamahan ka, pero ikaw todo effort mo para makisama sa kanila, but then sila in return hindi ganun. So wasted opportunity yung para mag-enjoy sa buhay. So mas maganda i-share mo yung enjoyment mo sa mga tao na ma-appreciate ka. Okay, na alam mo yon, vice versa, give and take. Na-appreciate ka niya, na-appreciate mo rin siya. So yun yung mga taong masarap kasama, katulad ni Sir Benny. Totoong tao. Okay, so talagang alam mo yun, hindi naman talaga kami as in magkakilala, pero nung nagkwentuhan kami, nung nagkausap kami, alam mo sa tao na sa puso mo mabait siya. Alam mo yun, yung iba yung interaction ninyo, nagkaroon agad kayo ng click. So unang-una, mahilig siya sa big bike, sa motor, which is naging hilig ko rin guys. Doon pala nagkasundo na kami, and then ngayon na gusto niya rin magbisikleta. Okay, kaya nga nakita kami sa Pasay kasi bumili siya ng bisikleta para sa wife niya, para dalawa sana sila magbibisikleta.
So, ganun eh. Mahilig kami sa adventure. So, kaya mas nagkasundo kami siguro lalo. Isa yung hilig namin. But then, hindi lang doon, no? Yung pakikisama ni Sir Benny, pakikisama ko sa kanya. Give and take. Sobrang saya namin guys pag nagkwentuhan kami. Alam mo yun, good vibes lahat eh. Tapos yung treatment niya sa akin pagdating ko ron. Grabe ang bite ni Sir Benny. Pero birang-bira lang kami makita. So, yun yung sinasabi ko na hindi wasted yung pag-share ko ng enjoyment sa ibang tao. Kung yung enjoyment mo, sinishare mo sa tao na karapat-dapat. So yun guys, okay, so enjoy life. Sa kwentuhan namin yun talaga yung parang na-focus dun eh, kasi sandali lang ang buhay natin dito sa mundo. So enjoy mo ito sa mga taong mahal mo at sa mga taong handang magmahal sa iyo. Yun lang guys. Okay, so until our next pajak, I'll see you on the road. Salamat Lord sa pag-iingat mo sa akin. Maraming salamat at walang nangyaring any accident. Kahit na nabudol ako ni Google Map, napunta ako sa off-road na kalsada. Grabe, natakot ako, wrong turn. Pero nakarating pa rin ako sa paroroonan ko ng walang nangyaring any accident, no. Tapos hindi ako naplatan kahit isang beses guys. Maganda rin yung kasi nag-install tayo ng ng anti-puncture liner ng Rock Bros. Sa tingin ko malaking tulong yun kasi nung napunta ako sa off-road, parang in-expect ko na mapaplat talaga ako eh. Kasi grabe yung yung daanan, no. Pangit eh, naka-road bike tayo guys. Tapos yung gulong natin pang flat road talaga siya. So salamat sa Lord, ginabayan mo pa rin ako. May mga tao nagturo sa akin ng daan. Nakayanan ko yung road na yun. Nakalabas ako doon. Nakabalik ako sa main highway. And then wala nangyaring any accident doon during duration ng aking buong pajak, 260 kilometers. So masaya ako. Tapos yun, successful tong meeting a friend edition natin. So marami pa tayong dadalawin ng mga kaibigan. Okay, stay tuned lang. So meron tayong visiting a friend edition bukod sa mga pasyal natin. So maganda rin bisitahin yung mga kaibigan nyo guys, sa mga nakilala ninyo na tingin nyo na malapit sa inyo. Hindi nyo alam, maaaring nakatulong kayo sa kalungkutan niya, na isa kayo sa nagpasaya sa kanya. Malaking bagay na yun guys. So ako, Sir Benny, isa sa nagpasaya sa akin. Malaking bagay na yun guys. Sir Benny, again, maraming salamat sa iyo. Salamat sa t-shirt, salamat sa payo mo, salamat sa kwentuhan, salamat sa treatment mo, sa accommodation mo. Napakabait mo. Okay, so guys, until our next pajak, I'll see you on the road. Have a safe cycling. God bless.